Muling palapakan natin ang buhay natin sa Panginoon. Masaya po ba ang bawat isa? Sa panahon ngayon, maraming nalulungkot ko dahil sa kamatayan ni Jesus. Hindi po ba? Pero yung mga taga-Jesus is fine at hindi po yung kailangan malungkot. Nagbubunyi yan sa kamatayan ni Jesus at siya muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Alam niyo po, bago po dumako sa topic, ang panahon ito, sineselebrate ito ng buong mundo. Nung tayo yung mga panahon na, hindi pa tayo mga Kristiyano, nabuhay tayo sa aral na mali, hindi po ba? Amen. Huwag tayong magsinungaling na buhay tayo sa aral na mali, natuto tayo, diba, nabuhay tayo sa mga penitensya, pinaniwalaan natin yung mga penitensya, yung mga alay lakad na nagpakapaa. Alam niyo, nakita niyo ng panahon na ako'y kabataan pa, umupunta sila sa grotto, naglalakad sila, may mga partner sila, mga boyfriend. Amen? Sa gitna, sa dilim ng gabi, naglalakad sila ng mga charyo, nagkakatabi-tabi sila. Hello? Diba? Tapos, nakikiisa tayo sa mga panata. Na minsan nga, nabuhay pa sa pabasa yung ating pamilya. Pero alam niyo, nagagalak ang Diyos sa buhay natin. Dahil pinalaya tayo ng Diyos nang nakilala natin siya. Amen? Ang Diyos ay lubhang mabuti. Walang nakakatalos ng kanyang mga plano sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Pero ang alam natin kung bakit tayo narito. Kung alam mo yung plano mo maganda sa buhay mo, masigit doon ang plano ng Diyos sa iyo ngayon. Amen. Palapakan natin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Alam niyo, mga ilang panahon ako hindi nakatayo, pero alam niyo ba? Hindi ko alam kung ang Diyos ang nakakaalam kung mga dahilan. Hindi nagkulang ako sa lodo, kaya mayroon ako mga bagay na ginawa na hindi niya gusto. Amen? Isinusuri ko sa Lord yung mga lahat ng yun. Amen. Dahil ang Diyos ay mabuti, patuloy tayo nangahawak. Ang lahat ng mabubuting bagay ay makakatinat sa tatlong panahon. Amen? Amen. Noong last week, dinapit ng ating pastor. Diba? Ang pinag-uusapan natin doon ay patungkol sa 7 last words. Amen po. Amen. Diba? Ang nakaraang topic ni Pastor Ling, tinapik na yung Matthew 28, Matthew 27 verse 46. Sa buhay ni Jesus, amen. Nung panahon na siya naghihirap, sumigaw siya sa Diyos. Sabi niya, Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo, kung pagbubulay-bulayan natin mabuti, hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos. Niloob ng Diyos na mangyari yun sa Kanya para sa iyo at para sa akin. Hello? Amen. Doon tayo binigyan ng pagpapahalaga ng Diyos. Kaya sa buhay na ito, pilihan. Ano ba mahalaga sa iyo? Yung ambisyon mo? O yung pangarap ng Diyos sa iyo? May kalayaan tayong mamili. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Jesus. Hindi totoong pinabayaan sa ng Diyos dahil nakapropesiya na mangyayari at magaganap yun sa buhay niya dahil sa atin. Kaya mapapalad tayo. Kung ano man yung mga bagay na natutunan mo sa Diyos, itago mo yan sa kaibuturan ng iyong buhay, yung puso. Ingatan mo yan na hindi mawala. Kasi yaman mo yan. Naniniwala ba kayong yaman yan? Kung ikaw ay may Diyos na nakatago sa iyong buong puso at kaibuturan ng buong mong pagkatao, mayaman ka sa bagay na nagaling sa Diyos. Kaya pa natin siya. Kaya mo lahat na lumalim at
magtiwala ng malalim sa Diyos, tayo'y malayaman sa mga bagay na galing sa Diyos. Hindi Amen. lang sa mga pera o anumang bagay. Hello. Amen. Lahat dati nagdaranas sa mga problema at pagsubok, pero nakangiti ka pa rin. Hindi mo dama. Mayaman ka sa kapayapaan. Amen. Amen. Iyon ang unang-unang bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, sabi niya sa John 19 verse 27, 29, sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Sinabi niya sa babaeng Samaritana, ito yung nire-review ko lang yung nakarang-araw ni Pastor Alin. Kumbaga, dinadaanan ko lang para masundan natin, eh po ba? Nung panahon na siya yung nandun sa balon, may dumating na babaeng Samaritana, di ba? Nangihingi siya ng tubig. Ang sabi ng Samaritana, ipinagbabawal na magpag-usap sa mga Hudyo yung mga salita. Ipinagbabawal po, di ba? Sabi ng Diyos, kung nalalaman mo lamang. Si Diyos ay nag-aalok na kahit kailan hindi ka na mauuhaw. Pero bakit binabanggit sa labi ni Jesus na nauuhaw ako? Tubig kaya ang kinauuhawan ng Diyos? Isip tayo, tubig kaya ang kinauuhawan ng Diyos? O nauuhaw ang Diyos dahil sa mga bagay na ginawa niya sa cross na hindi mo natugunan? Sa kabila ng ipinakita niya yung kanyang buhay, ikinalay niya sa cross para sa iyo at para sa akin. Tapos parang easy-easy lang yung life, parang amen po ba? Kahit kailan hindi mauuhaw ang Diyos sa tubig, nauuhaw siya sa Diyos, sa iyo at sa akin. Kinauuhawan niya ating pagsunod, ating paglilingkod, pagmamahal. Maraming kinauuhawan ng Diyos sa buhay natin na tayo'y nagkanya-kanya tayo ng lakad desisyon sa buhay. Bagamat alam natin kung alin diniliban ng Lord, hindi po natin ginagawa. Bakit? Wala kang lakas makasunod. Kasi hindi ka tumatawag sa Diyos. Palapakan natin sila. Amen? Amen. Lahat po yan. Pinagdaanan ng Diyos. Sa kabila ng nangyayari sa kanyang buhay, tahimik lang niyang dinadama. Tahimik niyang dinadama ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Wala siyang murmur. Tahimik niyang dinadama. Yung hirap, yung hati at sakit, uhaw, init. Tahimik niyang dinadama. Ikaw, simpleng pagsubok, simpleng problema, simpleng sakit. Sasabihin mo may Diyos pa. May Diyos pa. Bakit ako pa? Bakit ito naranasan? Hindi po ganun yung kinilipan ng Lord. Sabi ng Diyos, sa Matthew 11:20, lumapit kayong lahat ng napapagal at kaniligan sa inyong pasanin at kanyang pagpapahigil. Alam ng Diyos na pagod ka. Alam Diyos na nahihirapan ka. Pero bakit hindi ka lumalapit sa Diyos pagkos nagreklamo ka? Hindi ko ba? Aminin natin na minsan ganun tayo. Wala tayong lakas. Ayaw ko na. Pagod na ako kasasamba, walang nangyayari maganda sa buhay ko. Bakit kaya walang nangyayari maganda? Kasi wala kang magandang ginagawa sa harapan ng Diyos. Hindi ko sinasabing banal ako. Pero sinasabi ko ng Diyos sa ating lahat para tayo lang ay matuto. Amen. Dahil dinalay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo ay maligtas. Para tayo makalaya, magkaroon ng lakas. Iyon po ba? Amen. Kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos. Kaya nga siya nabayubay sa krus dahil gusto kanya linapin, arubain. Ganun tayo kaalaga sa Diyos. Alam niyo kung bakit ako naiiyak yung nakita tayo nito? Pakailan ko ng sito. Sa bawat panahon na ako'y
nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, tumatarang sa aking puso. Sa kabila ng nabuhay ako sa lahat ng kasalanan, naroon pa rin ang Diyos mabuti sa buhay ko. Amen. Sana damang mo yun. Sana damang mo yun. Nakikamaraming may testimony ni Brother June. Ang sabi niya, nahihiya ako. Halos ayaw magsalita, nahihiya pa. Bago lang siya nakakilala sa Diyos na sinong nakaraan, siya nakakilala na, pero hindi nasundan. Hanggang sa lumating sa kanya, idadagay niya, meron siyang karamdaman. Pero kahit kailan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pinadaman ng Diyos na mahal siya ng Diyos. Amen. Nahihingi, pero may kusang lumarating. Pero, kanina siya humihingi. Hindi siya humihingi sa tao, humihingi siya sa Diyos. At ang Diyos ay may instrumento. Ganun yan sa buhay natin. Ganyan po ba? Amen. Ganun po tayo minamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, lahat ng mga sinasabi ni Jesus sa huling wika, siya'y nabubuhay pala siya naghihirap sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating alalahanin na mayroong Diyos na nagbigay ng buhay kung bakit tayo nagkakatipon ngayon. Wala tayo sa penitensya, wala tayo sa mga alay lakad. Bakit? Tinapos na ni Jesus yung ating maling paniniwala. Ang sabi po ito po'y pang-anim na wika ni Jesus. Kung tayo dumako sa pinakahuling wika ni Jesus, sisimulan ko po sa pagbabasa sa John 19. Ang sabi po dito sa John 19:29, hindi ito yung huling wika ni Jesus. Gusto ko pong unahin ito para lubos yung makuha yung eksaktong mensahe ng Diyos. Sabi po niya, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Sinabi niya na uuhaw ako. Amen po ba? Amen. Pero mga Hudyo na nakikinig sa kanya, yung mga kampo ng kaaway na nagpapahamak sa ating Panginoon Jesucristo, sabi niya na uuhaw ako. Ang ginawa nung nakikinig, sinabi niya, may isang mangkok doon na puno ng alak, maasim na alak. Inilubog niya rito ang isang espongha, ikinibit iyon sa isang tangkay ng hisupo at inilapit sa kanyang bibig. Ang Pinoon, ginawa pang lasinggo si Jesus. Bakit ang alak nakakalasing? Amen po ba? Ibig sabihin, yung alak hindi nakakatulong. Nakakapagbigay pa ng hirap, kaya yung mga umiinom ng alak, purihin ang Diyos. Amen. Si Jesus hindi siya nasihan sa pinasipsip na maasim na alak. Pagkamad siya'y nauuhaw. Hello, sorry dun sa mga umiinom. Magbago tayo mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Ako nung araw na ako'y bata-bata pa, umiinom din ako eh. Pero nung narinig ko yung salita ng Diyos, nagmamadali akong tumigil. Alam niyo kung bakit? Baka abutan ako ng Diyos na lolo ko sa inyo, ano ba yung mga sapitin ko? Hello. Lalo na yung mga matatanda na malalayan yung sa Lord. Ito po, hindi ko ito sinasabi para sa tayo. Pero sinasabi ko ng Lord, diba? Isinawsaw yung espongha sa maasim na alak, ikinibit sa salang isupo at ibinikit sa labi ni Jesus. Hello. Ano yung purpose? Ang sabi niya dito sa verse 30, pag natanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, ito yung last word ng Diyos, naganap na. Naganap na yung ano? Ano ba yung naganap? Sabi niya naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at natapos at nalagot ang kanyang hininga. Nalagot na ang kalooban ng Diyos sa buhay niya para sa atin. Hello. Alam naman natin si Jesus ay anak ng Diyos. Pero hinayaan ng Diyos sa imabayubay sa cross dahil yun ang katubusan sa ating mga kasalanan. Amen. Ito yung katubusan ng ating paglaya. Ito yung katubusan ng ating kaligtasan. Ito yung katubusan para tayo sumampalataya. Marami
Naganap na. Naganap niya na ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Naman niyo po ba? Na minahal tayo ng Diyos? Amen. Diba? Ganun po kabuti ang Diyos. Ganun tayo minahal ng Diyos. Ikaw. Paglabas mo sa church, naman mo pa ba ang Diyos? O iba na yung dinadama mo? Hello. Nasa church ka man o nasa labas, kailangan mong damahin sa buhay mo. At lagi mong isa-isip na minsan lamang ginawa ni Jesus ang pagkamatay para sa iyo at para sa akin. Palagpagan natin sila. At hindi na inulit mag-ulit. Napatuloy na inuulit-ulit ng ating mga samahan sa daigdig na nakulangan sa pagkaunawa. Kaya paulit-ulit nilang nagpipinitensya. Diba? Paulit-ulit silang nag-aaray-lakad. Binabalik-balikan na yung kasalanan na kung tutuusin kong naunawaan mo yung ginawa ng krus, dapat malaya ka na riyan. Amen po? Puro immoral, puro kahalayan. Habang nagpipinitensya, umiinom ng alak pag hindi malaman yung sakit. Katulad ng ginawa kay pinasip-sip ng maasim na alak hanggang sa sinabi niyang naganap na. Sorry dun sa mga nasasaktan sa labas. Anyway, may Diyos naman. Amen po ba? Ganon ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sana hindi natin nakakalimutan na nagbigay ng buhay si Jesus. Nagdala ka sanhi. Utang na loob, dun sa mga hindi nakikinig, pwede bang umuwi na lang po? Nadi-distract po ako eh. Para sa Diyos, kung hindi pa tapos yung magpupintuan, pwede po ba tapusin nyo na? May oras pa kayo sa labas eh. Sa tagal nyo naman po, hindi pa kayo natuto purihin ang Diyos. Sorry ha. Nawawala kasi tayo ng galang sa Diyos eh. Yung litid ng pastor, lawit na hindi na kapapangaral. Kung hindi kayo nagsisilpo, nagchichismisan kayo. At kayo nasa Diyos, hindi pala kayo biling makinig. Pero pala kayong sariling gustong pakinggan. At hindi na itinapos na ay ako kayo pumunta sa Diyos. Okay, magagalit sa akin ha. Yung pagkarasto sa salita ng Diyos, hindi po yung nakakatuwa sa Diyos. Palapakan natin sila. Hindi ako salbahing na mangaral. Gusto kong itama yung ating pananampalataya sa Diyos kasi useless lang din yung ating pagpunta. Kung wala ka din naman naunawaan. Amen. Nakakasayang ng oras, di ba? Nakakapagod lang ng pag-upo ulit. Kung wala ka naman dalang pagkaunawa sa Diyos. Sasabihin mo, ang tapang yan mangaral, salbahing yan magsalita. So, pinapasabi ng Lord. Bago kayo pumunta sa church, nakita niyo yung usapin sa church, sa bahay, iwanan niyo na, pagkatapos ka kayo balikan kung hindi pa kayo nakatapos. Utang na loob, ito ba? Amen. Sa pinag-usapan dito, Diyos, na namuyumay sa krus dahil sa'yo at sa akin. Tapos wala lang. Yung mga nagtitikan ay hindi sila kaunawa ng salita. Ano sa lugar ng pagtitikan? Nagtitis sila. Tapos ikaw na nakaunawa na tinuruan ka na ng malalim ng pastor. Hello? Okay pa ba sa inyo yun? Amen. Binigyan ako ng otoridad para nakatayo para sa way yung mga mali kong nakikita. Amen. Na hindi nakikita ng inyong pastor. Hindi na ako pastor. Pero tinagay ako ng Diyos dito para makita yun eh. Hindi po ba? Amen. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Bigyan natin ng respeto ang Diyos sa ating mga buhay. Minsan masakit ang ikinukure. Pero ang sabi na lang, open rebuke daw is better than secret love. Hindi po ba? Tama po ba yun? Kanina pa eh. Nagsisimula pa lang sa pastor hanggang ngayon hindi pa natapos. Minsan, mas mainam na nga kung hindi mo nakikita yung nangyayari.
Para wala ka nang masasabi. Pero nasa harap mo ka. Nasasara niyo yung mga bagay. Ang pinag-uusapan dito kamatayan. Hindi lang buhay ni Jesus. Tayo lang ay mamamatay. Amen. Sino dito hindi mamamatay? Kaya tayo tinuturoan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nauna na si Diyos na namatay tayo buhay pa. Pero tandaan mo isang araw, mawawala ka rin, mamamatay ka din. Saan mo ginamit yung oras mo sa pagsamba? Sorry talaga sa Lord. At sorry sa inyo kung kayo na-open sa sinasabi ko. Kailan pa kayo susunod ng totohanan sa Diyos? Kung kailan tapos na, sabi na, tapos na. Naganap na. Amen po? Minsan nakakangiti, minsan nakakalungkot. Doon sa mga tinamaan, magbago po tayo. Kasi ang buhay natin, hindi ito laro. Minsan lang ang buhay. At hindi na magbabalik. Mapalad ka kung yung pagkamatay mo, magkaroon ka pa ng panibagong buhay. Eh, tanong saan ka mapupunta kung ganyan yung attitude mo sa harapan ng Diyos. Hello? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Naganap na raw sabi ni Jesus. Naganap na yung hirap, yung happy at kirot na niloob ng Diyos na maranasan niya dahil sa atin. Tapos, purihin ng Diyos. Hindi naman tayo mga beginners dito sa church. Tayo lang din. Tuwing linggo, taong buwan. Ang lumipas na ginugugol natin dito. Hindi pa ba tayo nakinig sa pastor? Hello? Paano mo mauunawaan yung mensahe ng Diyos na habang may nagsasalita, nag-uusap kayo? Nire-reject yung mensahe ng Diyos at yung mga salita niyo pinag-uusapan, yun ang pumapasok sa inyo. Tama po ba? Huwag kayong magagalit sa akin. Kailangan maitama yung ating pananampalataya kasi ang pinag-uusapan dito yung kamatayan ni Jesus na inalay sa dahil sa akin, dahil sa iyo. Amen. Masakit pero tanggapin natin tayo yung magbago. Amen. Hindi ako natatakot na magalit kayo, pero natatakot ako magalit sa akin kasi hindi ko kayo sinasaway. Ayaw kong talong kayo kamatayan nyo sa Diyos. Dahil nakita ko, hindi ko kayo kinaya ko kayo kasi wala pong gano'n. Maraming pastor na takot magsaway, takot mag-correct ng tao. Bakit? Kasi mawawala yung attendee, mawawala silang attendee. Ang sabi ng pastor, tama lang na ilan ang attendee ko, pastor, totoo naman sa Diyos. Amen. Kaya bakit natin sila? Amen? Ano yung mga attendee na paisip-isip lang. Walang magmamahal, walang pagpapahalaga, maisipan lang, yun lang. Nakakapagod sa isang pastor na paulit-ulit ang nire-remind na hindi nagre-record sa isip, hindi nagre-rema lahat ng salitang inaaral sa'yo. Ano yung joke? Pinagpapaguran ng basahin, pinagpupuyatan niyan, kumuha ng anointing, revelation, ininunood sa Diyos yung buhay na nag-aaral, tapos nire-reject mo yung salita ng Diyos. Ay palat mo naman. Amen? Pinapasabi ng Lord, magbago tayo. Amen. Alang-alang sa ating kaligtasan, hindi ako yung magliligtas sa inyong sarili, kayo ang maharap sa Diyos, hindi kami nakapagpanguna sa inyo. Sorry Lord, maraming beses ko doon naranasan ako yung mahayo. Nire-reject ako sa salita ng Diyos sa harapan, umiiyak ako. Kasi bakit? Sumusunod ako sa Diyos, nagpapakayat. Hindi ako nire-reject kapag hindi ang Diyos. Kasi Diyos yung nagsasalita sa inyo, binabasa ko lang to. Amen. Amen? Naunawaan niyo po ba? Naganap na sabi ni Jesus. Yung kinauuhawa niyang pagmamahal mo, pagsunod mo, pagpapahalaga mo, pagkikinig mo, pagpapakabalan mo, pagbabago mo. Ay, grasya ng Diyos yan sa iyo. Kaya huwag mong sayangin. Baka hindi na yan mangyari ulit na maranasan mo pa yan hanggang sa huli, hindi mo na makuha ang puso ng Diyos. Makakagod ka na lang sa susunod sa huli. Amen po ba? Amen. Huwag niyong sayangin.
Kahit ang Diyos may hangganan ang pagbibigay. Napag-usapan kagabi ng lumang tipan, wala nang grasya. Pinapatay agad, pinaparusahan agad. Mapalad ka sa panahon ni Jesus ngayon. Dahil mabuti ang Diyos, may grasya ang Diyos, may habag ang Diyos. Amen. Nasa dispensation of grace tayo ngayon, kaya ganyan tayo. Kahit ulit-ulit tayo nagkakamali, may grasya pa rin ang Diyos. Pero huwag mong hintayin na abutan ka sa ganyang kalagayan mo. Sorry sa Lord. Yun po ba? Amen. Minsan lang tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos eh. Ibig tayo magsikap. Sige, balikat ka na lang. Okay na po. Okay hindi. Ay, wow. Hello. Amen. Hindi ko kayo pinapagalitan. Pero sinasabi ko to sa harapan ng Diyos at sa harapan natin na. Kung gusto mong umayos ng buhay mo. Ako hindi ko sinabing hindi ako pinagpapalayos kahit ganito yung kalagayan ko. Kaya alam ko na ako maraming pagsubok pero binibless ako ng Lord sa maraming kapayapaan. Amen. Kaya kahit nakatayo ako dito, napunong-puno ako ng laban, hindi nyo nakita ako yung naglulungkot. Bakit? May Diyos na nagpapasaya sa akin. Amen. Sa kabila ng maraming hapdi at pinagdadaanan, araw-araw, gabi, isa lang ang karamay ko ay ang Diyos. Amen. Kaya bakit sasayangin may pagkakataon? Ang sabi ng Diyos sa Matthew 28:20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, inuulit ko. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya alam yung katapusan ng panahon mo? Alam mo ba? Alam ba natin? Wala. Si Lord lang ang nakakaalam. Pero ang sabi niya, lagi mo akong kasama. Amen. Kaya bakit hindi ka magtatagumpay kung kasama mo ang Diyos, kung natuto ka sa inaral sa iyo? Hindi ka nag-iisa, mayroong Diyos na gumagamay, naglilingap, nag-iingat, nagpapala, nagpapagaling. Nagpapabigay ng kapayapaan, katagumpayan, mga grasyang galing sa Diyos. Lahat po yung galing yan sa Diyos kung kasama mo ang Diyos. Turuan daw po, amen? Amen. Ayaw mo, hindi ka natuto, hindi ka nakikinig sa turo. Ikaw na yan. Basta sinabi ng Diyos, turuan mo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Amen. Ang inuutos ng Diyos, pang-pitong araw, uupo ka sa banal na pagtitipon. Uupo ka, anong gagawin mo? Makikinig mo, unawa. Nakikinig ka ba? Hello? Sabi ng Diyos, naganap na. Amen. Nagawa na niyo itong kunin niya sa harapan ng Diyos dahil sa iyo at sa akin. Kaya tayong lahat na nananampalataya sa Diyos, mag-expect tayo ng mabubuting bagay. Lahat ng mabubuting bagay, mag-expect ka sa Diyos kung natuto ka sa kanyang inaral. Bakit tayo ganito? Nag-expect tayo sa Diyos, di ba? Nananampalataya na lahat ng ating mga simpleng dalangin ay tutungo nila sa tamang panahon ng Diyos. Ay, yung iba hindi eh. Pag may pagsubok, puro reklamo. Pag may pagsubok, may Diyos pa, may... Hindi na lang kami si Jesus, Panginoon. Diyos ko, bakit ba ako pinabayaan? Naghihinagpis ang Diyos. Na kung totoo, hindi naman yung sinasabit yung bagay na yun. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Nakulangan niyo po ba? Amen. Naubos na yung oras ko sa ganun lang. Oh. At ang sabi sa Lucas 23 verse 46, ang sabi po niya rito, simulan ko sa 45, unawain niyo po yung mensahe ng Diyos. Hindi po ito yung huling wika ni Jesus ng sinasabi niya. Ito gusto ko lang idugtong para lubos natin maunawaan. Ang sabi po niya rito, nawala ng liwanag ang araw at ang kading ng templo ay napunit sa gitna. Nawalan daw ng liwanag ang araw at ang tabing na templo daw ay napunit sa gitna. Sa lumang
pa, may dakong banal at may dakong kabanal-banalan. Ang pumasok sa dakong kabanal-banalan, yun lang mga pinilit hinirang ng Diyos. Amen. At yung mga ordinaryong parit, nandun sila sa dakong banal. Amen. Noong panahon na si Jesus Christ ipinako sa krus, di ba, Amen? Napunit daw ang tabing sa gitna. Example, ito yung mundo. Ito yung banal. Andito tayo, di ba? Nung si Jesus Christ ipako sa cross, napunit daw yung tabing sa gitna. Nabuksan, hindi po ba? Amen. Nung tayo wala pa sa Diyos, lumuluwag tayo sa tao para tayo magumpisan. Tama po ba? Father, ito yung kasalanan ko. Pero nung si Jesus Christ ay ipako sa cross, nabuksan daw ang tabing, napunit sa gitna at nabuksan. Nawasak yung kasalanan na tumatabing patungo sa Diyos. Hindi po ba? Amen. Alam niyo ba yung mga tabing niyo kung tutukuyin mo yan sa buhay spiritual, ang tabing niya, yung mga kasalanan na hindi ka makadirekta sa Diyos. Ngayon, malaya tayo makapanalangin, di ba? Malaya tayo magsuri sa Lord personally. Amen. Lord, sorry po. Panginoon, kailangan ko ng kabag mo, kailangan ko ng tulong mo, kailangan kita sa buhay ko, sa pamilya ko. Di ba malaya ka ng manalangin? Bakit wala ka ng hadlang? Bakit? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, kung siya'y nabayubay sa krus, nawasak yung tabing na kasalanan ng mahakan sa aking patungo sa Diyos. Eh, di po ba? Amen. Kaya kay palag ng mga taga Jesus is my life, na napunta tayo sa lugar na ito. Amen. Eh, di po ba? Lumuluwag tayo mag-isa sa Diyos, umiiyak tayo sa Diyos, Lord, pagkawad po, nagkasala po ako. Ito po yung kailangan ko kung bakit ako lumalapit sa iyo. Hindi mo na kailangan gumamit ng tao, lumapit sa tao para ipagsuri yung sarili mo. Bakit? Yung tabing nawasak na yung tabing, yung kasalanan tumatabing, patungo sa Diyos ay nawala na. Sa pamamagitan ng pagkabayubay ni Jesus sa krus, tapos ganyan ka lang, habang nakaupo ka, suri sa Lord. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ganon tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos para kayo makalapit sa Diyos. Kasi nasayang mo lang. Tayo na, huwag kayong magsayang. Amen. Baka ito yung huling araw natin. Walang nakakaalam na magsama mo kayo, pag-uwi mo ba ito pa? Hello. Masakit. Pero magbago po tayo. Amen. Eh, po ba? Huwag mong istorbohin yung katabi mo habang siya'y nakikinig. Hayaan mong istorbohin mo lang yung sarili mo, ikaw lang, huwag ka na magdamay. Marami ngayong hindi ka nakatawa pero nakabilanggo ka. Si Jesus Christ ipinako, di ba? Nahihirapan siya. At yung ginawa sa kanya, hinumaran siya ng damit. Amen? Pinaghati-hatian, hinumaran yung kanyang pangloob. Nakabilad siya sa araw ng hubad. At pinagpalakunutan. Isa ba tayo sa makikiisa sa pagbabag sa buhay ni Jesus para tayo ibilad sa kailan? Ibilad sa init ng araw? Lahat ng hapdi at kirot, dinadanas niya. Tapos okay lang tayo sa panahon na ganito? Hello? Yung pagkakataon na binigyan ng utang na loob, wag mong sayangin. Amen. Baka ito na yung muli. Lahat tayo magsikap. Amen. Kasi napakasimple lang ng diniban ng Lord. Amen. At ang sabi po niya dito, sa 46, tuloy ko po yung pagbasa. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama! Anak ng Diyos po yan. Tumatawag sa Diyos. Ama! Sabi niya. Sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ikaw, ako. Kalimutan natin magreklamo sa Diyos. Pagkus tumawag ka sa Diyos, Amen. ipinagkakatiwala ko sa iyo lahat
pasanin lahat ng aking bigat at ang aking hapin at ang aking kirot. Iniiwan ko sa iyo, Ama. Si Jesus na tumawag sa akin, pinagkakatiwala niya yung kanyang Espiritu sa Ama. Ay anak kayo ng Diyos tayo. Minsan anak tayo ng Diyos, minsan anak tayo ni Satan. Sino dito yung balan? Wala pa namang balan sa atin, ha? Lahat pwede mong magkamali. Sa pananalita, sa paglalakad, sa pag-iisip, sa mga plano, sa mga desisyon. Wala pa tayong sa perfection ng buhay. Lahat tayo nagsisikap na makasunod. Kaya kung kayo mo lang magtagumpayan, sikapin mo magtagumpay ka. Amen. Ama, tumawag ka sa Diyos na bigyan ka ng lakas. Kasi pagtawag mo sa Diyos, doon tumatagon ang Diyos. Amen. Ano sasagutin niya? Sabi nga sa Jeremiah 33, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Hindi binibingihan ang Diyos. Depende sa iyong hinihingi. Amen. Hello. Nakunawa niyo po ba? Amen. So wala tayong minahal ng Diyos, pero hindi natin na-appreciate. Sila nga na walang pagkaunawa sa malalim na revelation ng Diyos. Gusto nilang ipakita na sila may pananampalataya sa mga paraan na alam naman nila, paraan na alam nila na ituro sa kanilang panguna. Kahit mali. Kahit nagkakasala, kasi alam nila yung kanilang naunawaan. Pero tayo ang tinuturuan tayo ng tama ng Diyos sa pamamagitan ng ating tagapanguna. Unawain natin mabuti. Amen. Kung hindi mo po unawain, magsaliksi ka mag-isa, baka kausapin ka ng Lord para maunawaan mo kung ano yung kahalagahan ng kahalagaan mo sa Diyos. Amen? Amen. Lahat tayo may dapat, lahat tayo nakakalaman ng mga bagay na hindi mo gusto. Pero mayroong Diyos. Kaya alam ko mayroong Diyos. Salamat sa Panginoon. Dalangin ko isang araw-araw ko. Mayroong Diyos Amen. na kahit kailan, hindi siya nagbinibingihan. Kung ikaw nagbibinibingihan ka sa mensahe ng Diyos, ikaw yan. Amen? Nakunawaan niyo po ba? Amen. Ang sabi niya, sa kamay ko ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Pero sila nagtitika, sila nalulungkot sila sa pagkamatay ni Jesus. Tayo tama, nakakalungkot, di ba? Pero siya'y muling nabuhay. Amen. Hindi siya nanatiling patay. Kaya ikaw na namin yan, magtiwala ka, pag ikaw ay namatay, may panibagong buhay sa harapan ng Diyos. Amen. Huwag mong sayangin. Amen. Amen? Huwag natin sayangin. Nalagutan si Jesus ng hininga, nanatili ba siyang patay? Diba? Nabuhay siya magmuli. Amen. Bakit tayo sumasampalataya, naniniwala tayo na sa ating pagpunta sa church, nakakadama tayo ng gaan, mayroon tayong mga bagay na napaghuhugutan ng lakas. At higit sa naniniwala tayo. May mga bagay na hindi mo makuha sa sarili mo lakas ay nanggagaling sa Diyos. Yung mga walang ambisyon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kadalasan ganun yung mga pangarap eh. Mag-church muna ako. Dami ko ng kasalanan, kailangan ko magbuwas. Mag-church muna ako. Kasi may kailangan ako sa Diyos. Tama po ang motibo. Kahit sa pamamahay mo, pwede kang humingi ng tawad sa Diyos, mo kailangan din sa church kung gusto mo talaga magbago, magsisisi. Amen. Pakipag-ugnayan ka sa Diyos, pasok sa iyong silid, manalangin ka sa iyong habang hindi nakikita. Amen. Sa silid. Amen po ba? Amen. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Walang pinipili ang Diyos. Naparito siya para sa mga mas kasalanan, hindi sa mga banal. Tama po ba? Amen. Kaya magsikap tayo. Minsan nakakahinayang ang mga salita ng Diyos. Lagi ko kaya lumipat ako sa lagi ko na i-experience yun eh. Yung nakaraan, habang nagtuturo si Pastor Alini,
Nagtuturo din yung isang katabi. Doon sila, sabi ko doon sa aking kapatid, pagka ganyan, lumayo ka para hindi ka malista. Kung hindi ko ito sasabihin, hindi natin alam. Pero pinapaalam ng Diyos sa inyo. Amen. Amen po ba? Amen. Tayo'y mahal ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Iniiwan niya ang kanyang espiritu ipinagkakatiwala sa ating lahat. Wala kayong gagawin, tumawag sa Diyos, iwanan yung ating mga dalahin sa Diyos. At Amen. magpatuloy kayong sumunod sa Diyos na walang dala. Maliban sa inyong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya natin yun. Bakit kinahin ng iba? Hello? Yung mga problema at bigat mo kaya hindi ka makapagpatuloy kasi lagi mong dala. Paano iwanan mo yan sa Diyos at sumunod ka sa Diyos na wala kang iniisip na dala? May Diyos naman eh. Amen. Hindi pa. Napakasimple lang. Kung gugustuhin mo, kaya mong gawin. Mamimili ka lang ng panahon. Huwag kang pumili ng trabaho na tatali ka ron at mayroon kang amo. Hayaan mo yung trabaho mo si Diyos ang Diyos ang maging amo mo. Amen. Para ang buhay mo, malaya kang sumunod, initayin sa Diyos at tinawag ka ng Diyos. Tama po ba? At hindi ka gugutumin ng Diyos. Ang Diyos ay saliente, sagana sa pagkain, hindi siya kuripot na Diyos. Amen po? Amen. Isa lang ang gusto namin. Sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa cross para sa akin at para sa iyo. Ibibigay natin ang ating buhay sa Diyos alang-alang sa kanyang paghihin. Kalapakan ko na. Wala kang maraming gusto. Lumaya ka kung saan ka iginapos ni Satanas. Lumaya ka riyan sa tulong ng Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Amen. Kung si Jesus ay ikaw iginapos, ikinulong. Nakabilanggo ka sa mga bigat at pagsubok. Si Jesus ang pang susi niya. Amen. Ang pananampalataya sa mga sa Diyos kaya ang magiging susi ng paglayaan mo. Kung lalaliman mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Amen. Tayo nga kayo tumayo sa Panginoon.